Good morning po, magandang umaga po, lalo na sa aking mga kapwa, mga residente dito sa Sitio Militar. Magandang umaga po. Nais ko lamang pong ngay gunitain, yung ating kalagayan dito sa paninirahan natin dito sa Sitio Militar. Matapos na ako ay dumalo, doon sa mga nagaganap na mga meeting dyan tungkol dyan sa homeowners, yun pong SMK nagpa-meeting po nung linggo. Maliban pa dyan, medyo naririnig ko pa yung mga pa-meeting din ng iba't ibang grupo kasi nagsulputan yung mga iba't ibang grupo parang kanya-kanyang organisasyon ang gumagalaw, mga galawan nila parang ang iba di malaman kung anong galawan ng mayroon, Yun pong saksihan ko nung meeting doon sa chapel nung nakaraan linggo lang. Medyo nanlomo po ako, personal. Kasi sa tagal-tagal pong pinaglalaban namin, yung yung lupa namin dito, itong lupang tinitirikan ng aming mga bahay, sa tinagal-tagal po, halos 40 anyos na po nating pinaglalaban to Sigurado ako yung iba, yung mga nauna sa akin, may 40 anyos na ako, 40 anyos na talaga rito alam nyo po kung kumulang man sa 40, baka mamaya sabihin nila ako'y nagmamalaki, hindi. Siguro may 30 anyos. Kasi kahit sa barangay, 30 years na ako sa barangay. So, mga 34 years na ako nakatira dito. Kumbaga sa kung pagbabatayan natin yung mga batas na umiiral dito sa ating bansa, katulad nung batas ng Linalo, yung yung 7279, ang totoo, isa na ako sa may karapatan na mangarap na magkaroon ng sariling lupa dito na pagtitirikan ng aking bahay. Kasi saklaw na po ito doon sa sinasabing pag umabot ka nga ng 10 taon na paninirahan sa mga bakanting lote, ito ay government property, may karapatan ka na mag-avail nito. Kung ito ay private naman, ikaw din ang unang may karapatan na makakabili kung ipagbibili ang lupa na yan. So, ganon, labis akong nagtataka ngayon dahil sa tagal nang ipinaglalaban namin ang palupa. Yung mga ipinakita na papilis dyan sa meeting namin, na mga nakuha na kopya katulad ng mga ordinansa. Kasi nagsumite na kami ng mga papilis, yung SMK, ng mga papilis para sa batas na ordinansa na itong ating minimithi dito sa Sitio Militar. Laking gulat ko dahil yung nagpasa, nagsusulong ng turang ordinansa ay hindi po palupa ang isinusulong. Nasa nakita ho namin, parang inabindahan lang o parang ginaya yung sinulong nung nakaraan naming konsehal na yung mauna, na ama naman nitong konsehala ngayon na nagsusulong din. Iisa ang isinusulong na ordinansa. Yun pong housing project
Samantalang napakatagal na po naming tinututulan yan. At ang hangarin nga namin ay magkaroon po ng lupa na pagtitirikan ng aming mga bahay. Ano po? Kaya ako ay nananawagan po sa ating butihing konsehala, Champerer. Alam nyo, nung kayo'y tumatakbo pa lamang hindi po kami nagdalawang isip na tulungan ka hanggat maaari, kampanya ka pa namin. Sa pag-asa din namin na hindi mo kami pababayaan. Sana naman wag niyo rin kami pabayaan. Taliwas po ang inyong isinusulong ngayon na ordinansa doon sa aming pinaglalaban. Alam niyo po, lahat pong mga requirements, mga requisitos, aming hong kinumplito ang aming asosasyon. Lahat, kahit wala na nga kaming pamasahe o pambili ng pagkain, malakad lamang namin yung mga papilis na yan kung ganun din lang pala ang kahinatnan yan, sa housing nyo rin pala kami sasalaksak. Bakit kailangan pa namin magpakahirap? Asikaso pa ng mga papilis na yan? Napakatagal naman ng batas yan. Pwede na nga lang amindahan yun yung batas nung inyong ama dahil batas pa rin yun yung housing project, sana naman yung aming layunin, sana yun ang pinagtuunan nyo dahil mga papilis namin yun yung inyong hawak na sinumite, mga papilis po namin yun. At sa nababalitaan ko pa nga na itong mga nagsulputan ng mga parang kabuti na mga asosasyon, yung mga papilis na hawak nila galing din sa amin, lingid sa aming kaalaman na pag kami nagsumite doon sa mga tanggapan na dapat namin pagsumitihan, binibigyan sila ng kopya. Itong mga nag-usbungan ng mga asosasyon dito. Kaya ang nilalakad din nilang mga papilis na galing sa amin. Yung tuloy na aming papilis, sa totoo lang, baka hindi pa alam ng ating butihing Mayor Joy. At hindi pa nakakarating sa kanyang tanggapan. Dahil, alam nyo, maraming beses na po kami nagtangkang kausapin o makipag-dialogue kay Mayor Joy Belmonte kasi alam niyo pinangahawakan namin yung kanyang salita na talagang i-award na sa amin ang lupang ito sa mga taga-sityo militar. Kung kaya't napakalaki po ng aming pag-asa na may award nga po sa amin. Excuse me. Pagkatapos napag-alaman nga namin na bakit itong mga nag-usbungan ng mga asosasyon dito ang siyang nangingibabaw doon sa kanilang kaalaman. Yung sa amin, wala pa. Maraming beses na kami nagtanggang kausapin si Miura. May mga umahad lang. Iba kumakausap sa amin. Yun po atang mga galamay ni Miura. At yun din ang sinasabi, parang imbis na mabuhayan kami dahil kinausap kami ng isa sa mga tauhan niya, lalo lang kami nanghihina, pinanghinaan ng loob dahil sila mismo sinasabi nila na parang baliwala yung aming organisasyon. Samantalang kumpleto po kami. Lahat ng mga papilis ng organisasyon, mayroon kami. Nagkumpleto kami. Pero hindi pa siguro nakakaabot po sa kaalaman ng ating Mayora. Dahil kung ito'y nakarating na, sigurado ako na paniniwalaan niya dahil kumpleto nga kami ng papel Hindi ko lang maisa-isa dito dahil ang aking sinasabi ngayon parang naglalabas din ako ng hinanakit. Dahil iba yung aking pakiramdam ngayon.
Kung kailan na kumpleto kami ng papel, saka kami parang nawalan ng pag-asa, no? Alam nyo ho, ang lupang ito dito sa Sitio Militar, kung hindi ako nagkakamali, mga 14 hectares po ito sa umpisa. Siyempre, babawasin doon yung mga government areas, katulad nung hospital, yung mga eskwelahan, no? Pero sinisiguro ko po, napakaluwag pa po ng amin, para sa amin sana. Kaya lang napagalaman namin ngayon, at hindi lang napagalaman, makikita po natin ngayon na halos kabilaan po ang mga tinatayong mga gusali dito, na galing sa mga malalaking malalaking company na mga developer. Kaya ang pinaglalaban na lang namin ngayon, napakaliit na po Parang isa at saka kalahati doon sa titulo na lamang. Kung ito ay may titulo na 14 titulo, dahil 14 hectares, isa't kalahati na lang aming nakuha. Ay ika ngayon pinaglalaban. Malamang pa sa malamang na madagit pa ng mga mga swapang na mga nanunungkulan, no? Kasi sobra-sobra naman kung i-award sa amin dahil kumpleto na kami ng mga papeles. Pangalawa, napakaliit na ng lugar, hindi na dapat nila pag-interesan yan, no? Total, napakaluwag naman ng mga naibintan nila. Hindi ko lang mabanggit kung sino sila. Pero ito'y siguro ko yung mga nakaraan mayor o nakaraan administrasyon ng Quezon City. Ano po? Kung kaya't ito, nung nakita ni Mayor Joy Belmonte na ganito karami, ganito ka tagal ng mga naninirahan dito yung mga tao, yun, i-award nga sa amin. Ano po? Yun ang inaasahan namin. Subalit ngayon, lumalabo dahil ayaw kaming kausapin. Ayaw ipakausap sa amin yung ating mayora na kami nga ang dapat nilang kausapin dahil kami po ang may legal na mga papilis. Ano po? Tapos pagdating dito sa area, andun yung mga marites. Mabuti pa itong mga nag-usbungan ng mga asosasyon na kailan lang. Ito ngayon yung parang pinakikinggan nila. Pero huwag kayong mag-alala, mga kasama ko, mga nag-usbungan dyan ng mga asosasyon. Dahil sa sinusulong na yun na batas ngayon ni konsehala, hindi rin kayo makikinabang sa lupa na sinasabi. Wala rin palupa kasi housing project yung isinusulong na yan. Ngayon, kung yan ang inyong tinatangkilik, salamat naman. At maliit lang na lupa ang kukonsumuhin nyo. Kasya na kayo. Pero kami, na napakatagal na nakikipaglaban, ayaw namin nun. Ano po? Hindi ko naman nahadlangan yung kagustuhan nyo. Kung gusto nyo yung housing, dapat matagal na nga kayong lumipat Kasi panahon pa ni Konsehal Ferrer, yung ama ni Konsehala, ay batas na yan, yung housing project. Ano po? Bakit pinatagal nyo pa? Ibig sabihin, naghahangad din kayo nung katulad ng inahangad namin na palupa. Ano? Pero bakit ngayon? Parang nadinggoy kayo. Wala akong palupa doon sinusulong ng ating konsehala. Housing project po yan, no? Kaya ako'y nananawagan sa ating butihing konsehala, huwag nyo naman po kaming pabayaan dahil nagtutulungan naman tayo Sa totoo nung ikaw ay tumatakbo tinulungan ka naman namin. Wala naman dahilan para kami ay itakwil mo. Dahil kami makikipagtulungan naman kami sa iyo. Unang-una kaya namin tinangkilik ka namin dahil taga Bahay Toro ka Di ba? Sige po.
Sana ho makarating ito. Panawagan ko ito. Maraming salamat po.